Tacloban City Bypass Road Extension Project. Ang proyektong ito ay may 33 kilometro mula Tacloban City patungong Babatgon, Leyte, kung saan itatayo ang Babatgon International Seaport. Layunin nitong paikliin ang biyahe mula sa kalahating oras sa 45 minuto. Malaking tulong sa mga biyahero ng rehiyon. Tacloban-Palo Diversion Road including drainage system. May haba na 3.2 kilometers. Magsisimula sa Leyte Tide Embankment sa San Jose, Tacloban. Tatawid sa Pawing Palo at magtatapos sa Daang Maharlika, Campeche. Magsisimula sa Leyte Tide Embankment sa San Jose, Tacloban. Tatawid sa Pawing Palo at magtatapos sa Daang Maharlika, Campeche, Palo. Tampok ang 22 meters wide floodway drainage system para maiwasan ang pagbaha sa Tacloban City at Palo, Leyte. Leyte Tide Embankment Project, isang mahalagang proyekto na nagsisilbing proteksyon laban sa storm surge. May haba itong 30 kilometro mula San Jose, Tacloban City hanggang Tanawan, Leyte. Nagbibigay ito ng proteksyon sa mga residente lalo na sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013. Tacloban City Causeway. Ang Tacloban City Causeway ang pinakamabilis na daan mula Tacloban City patungong DZR Airport. Babawasan ang biyahe mula 45 minutos sa 5 minuto. Ito rin ang pinakamadaling ruta papunta sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Daniel C. Romualdez Airport. Ang proyekto ay magtatayo ng moderno at state-of-the-art na passenger terminal papang mahalagang pasilidad sa DZR Airport. Kapag natapos, magkakaroon ng international flights ang airport na magpapalago sa ekonomiya at turismo ng rehiyon. Bagong Pilipinas Servicio Center na magbibigay daan upang ilapit ang mga proyekto at serbisyo ng pamahalaan sa publiko sa iisang lokasyon. Layunin nitong gawing mas madali at abot kamay ang pag-access sa mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na magdudulot ng mas maginhawa at episyenteng serbisyo para sa lahat ng mamamayan. Medical Services Projects. Ang EVMC Cancer Center sa Tacloban City at Samar Island Medical Center sa Calbayog City, Samar ay magbibigay ng pangunahing cancer care at state-of-the-art facilities sa rehiyon. Ang mga pasilidad na ito ay nilalayon upang maghatid ng dekalidad na pangangalaga sa mga pasyenteng may cancer, pati na rin magbigay ng modernong kagamitan at serbisyo. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, masisiguro ang mas mahusay at mas episyenteng pangangalaga sa kalusugan para sa mga mamamayan ng rehiyon. Visayas Sports Tourism Complex at International Convention Center. Nilalayon ng proyektong ito na palakasin ang turismo at ekonomiya ng rehiyon. Ang sports complex ay magbibigay ng world-class na pasilidad para sa iba't ibang uri ng palakasan, habang ang convention center ay magiging pangunahing venue para sa malalaking pagpupulong, komperensya at mga events. Ang mga estrukturang ito ay magbibigay ng bagong mukha sa Eastern Visayas na nag-aalok ng mga makabagong pasilidad at nagtataguyod ng masiglang komunidad. The San Juanico Bridge Viewing Deck and Boardwalk. Ang San Juanico Bridge Viewing Deck and Boardwalk ay isang proyekto na naglalayong ipakita ang kagandahan ng San Juanico Bridge. May viewing deck at boardwalk ito na magbibigay daan sa mga bisita na masilayan ang tanawin ng tulay at paligid nito. Kasama rin ang solar generator para sa enerhiya na nagpapakita ng pangako sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Layunin ng proyekto na palakasin ang turismo at ipakita ang kahalagahan ng San Juanico Bridge bilang pamanang yaman ng rehiyon. Farm to Market Roads. Ang mga proyektong ito ay magbibigay ng mas ligtas at mas madaling pag-angkat ng mga produkto mula sa mga sakahan patungo sa mga merkado. Sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga daan, mababawasan ang oras at gastos ng transportasyon na magdudulot ng mas mataas na kita para sa mga magsasaka.
Ang mga kalsadang ito ay magpapabuti rin sa koneksyon sa pagitan ng mga komunidad, magpapalago ng lokal na ekonomiya at magbibigay ng mas maginhawang akses sa mga serbisyong pampubliko para sa mga residente. Flood mitigation structures along Binahaan River. Ang proyektong ito ay tugon sa panganib ng pag-apaw ng Binahaan River na magbibigay proteksyon sa mga pamayanan at agrikultura ng mga residente sa paligid ng ilog. Sa pamamagitan ng modernong flood control infrastructure, masisiguro ang kaligtasan ng mga komunidad at ang patuloy na pagunlad ng agrikultura sa rehiyon. Dapdap Alang-Alang Santa Cruz Bypass Road. May haba ng 4.285 kilometers. Ang proyektong ito ay naglalayong mapaayos ang daloy ng trapiko at mapabilis ang paghatid ng mahalagang produkto sa bayan. Sa pamamagitan ng modernong kalsadang ito, inaasahan magiging mas epesyente ang transportasyon na magdudulot ng mas maunlad na lokal na ekonomiya at mas maginhawang pagbiyahe para sa mga residente. Ang Tanawan Bypass Road, layunin itong pagandahin ang mga daan at magbigay ng mas ligtas na transportasyon para sa mga barangay ng Tanawan, Leyte. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mas magiging maginhawa ang pag-access ng publiko sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno, paaralan, ospital at mga pamilihan na magdudulot ng mas maunlad at epesyenteng komunidad. Maraming salamat po, GPW.